RSG, kahit pa sabihin natin makakuha ng mga magandang option dito, Blacklist International, RSG can dictate kung ano yung winning matchup na gusto nila. Oo nga. And ngayon, ang Blacklist International, wala pa silang marksman. Pwede ang Nathan, pwede ang Roger. Ayun. Pero Moscow ang kanilang pipiliin. Ang sibat ng pagkawasak. Spear of Destruction kasi. Hindi ko alam kung tama yun, pero labo-labo! Esme? Esme? Oh no, may threat pala ng Esmeralda. Esme? Tatlong. Vintage nuts ba to? Esme, CC, those are the two remaining good heroes here. Ay, actually, dagdagan natin. Esme, CC, Pakito. Oo, bukas pa lahat ng mga magagandang pang pick-off niya. Pero kung hindi man pick-off specialist ang lalaroing playstyle dito ni Nats, or kung yun nga ang hinahanap pa nating hero to this point dahil flex pick pa talaga yung Arlott Barats, ay pwede nating makita yung literal na isa pa na namang version o isa na namang laro ng Task Force RSG sa early game. Lolita kaya? What about Lolita? Wait, Lolita! Lolita para sa Moscow. Good set against Carmilla and Mathilda. Kailangan mag-purify dito ni Haji. And... Oh! Never mind! Okay. That's even better. Nakaligtaan natin itong chip na ito. Nakita natin yung performance ng chip dito sa buong playoffs na dumaan. Napakaganda ng nakikita ko para sa RSG and Blacklist. Kailangan nilang harapin itong mga bagay na ito. Ang daming TP. Oh. Alam mo, gusto ko lang sabihin yung RSG, yung hero sila, Uh-huh. tamad maglakad eh. well, yung Barats, lakad ng lakad. Pero yung iba, tamad maglakad. Oh, feeling ko kailangan nating tutukan na maigi yung mapa natin dito kasi maging yung Moscow, meron siyang pwedeng pang-teleport na skill dito using the Spear of Destruction. So medyo magkakabaliwan yata tayo all over the map. So, medyo dikit yung nakikita natin doon sa lineup rating. Sigurado ako na masusubok kung magiging dikit nga ba ang laban na ito depending on the early game conditions. Sobrang nakakalito itong lineup na to para sa RSG. Ang dami nilang teleportation, ang dami nilang control sa mapa. Imagine mo meron ka Welcome to Louis Mobile Claude. Legends! May diversion BMI na, may shortcut BMI pa. Di ba? Feeling ko, lilipat na ng Land of Dawn tong Claude eh. Kung meron pa bang isang landop doon eh. Land of Midnight. Di ba? Pero ito na, second game ng laban na ito. Again, tournament life ng dalawang kupunan ang pinag-uusapan. Oh, Yue! Namuro kagad si Yue dito. Early stage lang ng laban. Oh, yung trend natin sa chip pag early game, lagi talagang nagiging sobrang agresibo sa mga katapat nung kanyang kasamang mid lane at nabiktima na naman doon si Yue. I think nastakan sila ng magkaibang... yung nag-proclaim duality ni Aqua, basically. Tinamaan ng magkaiba si Haji at si Yue. So kaya na-poke siya doon. Oh, Ay, light! kaso medyo low siya ngayon dito at napagigitnaan ng tatlo. So Sensui ang makakasecure ng first blood para dito sa ating laban. May paglalim na nangyari doon. Ang gusto lang sana dito ni Light, silipin lang yung orange buff eh. Kaya lang kasi hinabol siya pa atras and wala na rin siyang uwi para makabalik pa kasi nakaabang din doon si Sensui. Yeah, and yun yung kinagandaan ng Carmilla Jungle kapag ini-invade nun siya. As long as walang dash yung nag-i-invade, kayang-kaya niya palagan yun with the first skill. And of course, nandiyan na yung movement speed buff. Pero Sensui, tinamaan ng duality kanina. Very low yung jungler ng Blacklist. Magsiswing ata sila dito sa may bottom lane pero mabilis na clear wave. Ang magandang ipinapamalas dito ng RSG Philippines. Dash in itong si Nats. Pero inaagawan na rin nila dito ng mga resources ng ganito kaaga ang Blacklist. Grabe. Paalala ko lang sa inyo, hawak ni Nats. Yung kanyang Arlott. Entertainment ba ang hanap nyo? Oo. Ito yung pinaka-entertaining na hero ng EXP ng RSG. Ay, yung pala nung mga panahon, lalo na nung kalagitnaan ng season na onwards na talagang ang RSG ay pinapakita na sa atin yung kanilang mid-season onwards na power spike. Ito yung isa sa mga pinaka naging susing heroes ni Nats. Pero speaking of teka, susi rin itong ginagawa nilang setup plays para kunin si Yue. Pero makakatakas siya at nakonekta pa sila ng Curse of Blood. So si Aqua ang magiging kapalit. Samantalang dito naman sa bantang Turtle, grabe ang panggugulong ginagawa ni Edward. Pero Demon Knight still secures the Turtle para sa RSG. Imbis na paganon sila eh. Blacklist International, ang ganda ng timing doon ni Yue.
hindi rin na-flicker actually ni Nats. Yung kanyang final slash. So Yue was able to survive. And the Curse of Blood lumabas mula kay Sensui, holding the members of RSG. Grabe, medyo nagiging agresibo sila dito. Na-outplay nga lang yata pero may missile expert na palapit. Sabay first kill lang para kay Kusei at nakuha na nga niya yung kill. Nahuli yata ng bahagya yung sundo. Nakadalawa na, actually nakatatlo na ang blacklist, isa para sa RSG. Yung aggression ng mga Raiders ngayon medyo titigil dahil doon sa ginagawa na rin na pagbalik ng blacklist. Pero dito sa may bandang ibaba, Naku, hindi yata kumonekta yun Bravest Fighter. Ginamit na rin dito ni Edward. Hindi na iwasan yung stun. At mukhang sasaluhin niya lahat ng faces ng Wala espada. ng minions. Napakalow na kayo ni Nats. May platito pa. Pero buhay pa rin naman ang explainer ng RSG. Yun, expending kasi yung final slash. Tinanay ni Nats na sumustain sa minion wave. He's gonna be able to go out though. And na-force niya rin yung Bravest Fighter. Pero all in all, lumamang pa rin si Edward straight na yun. yeah, mahirap ang nangyayari dito para sa blacklist International RSG. Sa ngayon, hindi pa fully nakakapitalize yung mga teleports Pero darating yung punto dito sa laban na ito na yun yung magiging problema ng blacklist. Kaya ang ginagawa nila, habang nasa early game, ponduhan na natin kahit papano. As long as hindi tayo nalulugi, goods na goods yun. Nakakuha na sila ng 3 kill dito. And doon pa sa mga Vital Heroes. Pero din sa baba. Speaking of Vital Heroes, it's Edward na kamuntikan ng mahuli doon. Alam nila ngayon na wala ang flicker ni Edward on this lapu-lapu at mukhang hindi pa nila tatantanan. Diversion. Yung bottom lane, naku, napakarami pong nag-diversion. Grabe. Napauwi na talaga doon si Edward. Grabe yung RSG men, TP kain. Nako. Kung kontrolado nila yung buong mapa dito, masasabi ko lang, imagine mo yung 4 na Y-walk na yan na, Ayun, na slot. Pero mamaya na natin pag-usapan yan. Grabe, kahit nag-diversion sa bot, shortcut lawan pataas. Tapos nandito kompleto ang buong RSG. Sabay hanap lang dun sa likod para kay Light. Makukuha nila yung kill on Yue. Nandito na rin si Nat, sinahunt Haji! si Oheb. At si Haji mapapa-flicker out na lang. Kasi dalawa na lang silang natitira at nakuha ng RSG ang turtle. Yeah, hindi sila nangihinayang na mag-expend ng mga spells dito. Kasi tinan mo naman, Grabe! Kung saan-saan pinapadala yung mga miyembro dito ng RSG. Parang, ito yung ito yung lineup na kahit nag-5v5, 5 seconds later, nasa kanya-kanyang lane na ulit. Yun nga di ba? Hindi na nga kailangan sumama ni Light dun kasi tatapak lang siya dun sa Y-walk niya, makakapunta na siya. 4 na spot po yan 4 na spot yung pwede niyang puntahan. Pero dito sa may bandang ibabay, susuko na rin ni Edward yung Tori na yon. Naku, dalawang first-tier side turrets na ang nakuha ng RSG. Napakahirap nga naman sabayan nito. Meron silang resources na pwede nilang i-expend para makalipat doon sa kabila. Tapos meron ding makakapagdala ulit sa kanila doon naman sa kabilang side. So, ang bilis lang din nung kanilang mga nagiging paglipat at pagkuha ng mga gusto nila. Pero grabe, napagamit ng Bravest Fighter doon si Edward. Feeling ko ang hinahabol dito ng RSG yung grading yung grade na ibibigay ni Coach Right. Panda if ever man na makuha nila to. Kasi pumunta na tayo sa all-time high naka 9 out of 10 na sila. So with this performance na ipinapakita nila ngayon, may potential na maabot nila yon. Pero blacklist kasi hindi naman din sila papayag na ganun-ganun lang. May Moskov na haharap sa kanila and alam natin yung late game Moskov, napakasakit yan. Mayroon na mga split potential din na makukuha pero mukhang sinisiguro kasi ng RSG na angat na lahat ng mga waves Top lane. bago pa mangyayari yung ganoong gusto ng Blacklist International. Andito na si Kusei, nandoon din sa baba sila Nats at literal na kung ikaw ang Blacklist ay medyo mahirap yata mag-isip kung saan ka pupunta pero pinuntahan ka na lang bigla ng RSG, sila na ang lumapit at na-detone as welcome pa nga rin dito si Haji at Sensui. tutumba na ng tuluyan. Pero Curse of Blood, may lalatag na nga dito, makokonekta at napakagandang talon with the greatest fighter. Wala rito na Edward pero nakapag-TP out ng mga RSG. Wow! I'm out of words. Ano nangyari doon? Pag-tipi nilang lahat mula doon sa teleport mula kay Light, umiska po din sila with the diversion. Kaya hindi naging enough. Yung, actually, medyo na-late ng konti. Yung diversion mula kay Aqua, so nasungkit. Si Kusei, wala rin siyang purified nung kaya yun na lang yung naging option ng RSG para umalis. Pero papadala na naman yung Claude. So may middle lane. They don't know this how I... Oh, well. Ayun, nakita. Labas. Nakalabas siya dun sa may left mid bush. Pero si Demon Kite, hinahawakan na ito. Pasok si Sensui, ginamit na kagad Curse of Blood. Dalawang nakonekta sa Spear of Destruction. Nandito na rin si Oheb. Kusei. Sumali na. Mukhang tinutunaw nila isa-isa. Pero nakuhaan muna ni US si Demon Kite. Si Natsay bumabawi dito. Nakuha ang kill onto Sensui. Wala na ang jungler ng Blacklist International. Sabay sabi nila ay hahabulin ko kayo hanggang kadulu-duluhan. Espasyo pa rin ang nabuo. Sabay shortcut. Lipat tayo ulit dito.
tinawag ka agad eh. Pero ang target lang talaga nila doon ay mag-zone. Tingnan mo naman. Wow. Kayo na. P2P. Parang bus eh. P2P bus eh. Kahit saan nyo gusto magpunta. RSG Services. RSG Travel and Tours. Travel and tours. Oh, may iba palang version ng Matilda Airlines ang RSG dito. Grabe yung pag-rate ng RSG. May portal na. May travel and tours Hindi eh. na, yung rate na to, hindi nakakatok. Oo. Lalabas na lang sa loob ng pinto mo. Sa likod ng pinto mo. Hindi ka man makaabot doon kasi di ba may duration din naman yung shortcut. Hindi ka man makaabot doon. May diversion play na pwede kayo ipadala kahit saan. And ang maganda doon, makokontrol mo yun eh. Kunyari, open yung bottom, pwede ka ipadala sa bottom. Nagugulat, nababaliw na ako sa nangyayari. Oo. TNT eh, no? Travel and Tours. Ang daming combo. Pwedeng pangpasok, pangsugod yung isa, tapos papangtakas na lang yung isa. O di kaya naman panglipat sa magkabila ang side. Yung gagamitin nila na diversion, shortcut, combo. Pero all in all, sobrang na-maximize yun ng RSG. Clearly, nakikita naman natin sa objectives na nakuha na nila. Yung ibang klaseng pagtatravel all across the map and Land of Dawn na ginagawa nila dito. And again, ito yung sinasabi natin kanina sa series ng Falcons AP Bren. Yung macro advantage na meron ka, dahil pwede mo laruin essentially yung tatlong side ng mapa. And actually sa RSG, dahil meron pa silang Luoyi, hindi lang sa kaya nilang laruin yung tatlong lanes ng mapa na makakapunta sila sa isang side, kundi kahit saan sila magpunta, abot na abot nila. Diba? Talagang travel and tours eh. Travel and tours. Pero again, Trading everywhere you want. Yun nga. Magandang tagline yun ah. Everywhere and anywhere. Nakakabuo na tayo ng branding para sa kanilang... Baka naman. Baka naman, ayan, parang nakakakuha na ng idea ang RSG dito. Pero again, Demon Kite and ang buong kupunan ng RSG, masasabi natin na nasa control pa rin sila pero hindi pa to matutuldukan eh. Kasi Blacklist International ngayon, si Oheb, isa sa mga magiging sagot nila mamaya, hindi pa sumasakto eh. Yung mga Curse of Blood, yung lapag ni Yue ng Eternal Guard, hindi pa tayo nakakita ng ganong klaseng exchange para sa Blacklist International. Pero for sure, if ever man na makapondo na dito si Oheb, which is aantayin pa nila mamaya-maya, RSG, medyo mahihirapan Alright. sila rito, okay? Pero mahanap din sila, ginamitan na ng Circling Eagle, sabay talon ng Bravest Oheb. Fighter at Spear of Destruction. Hinabol pa ni Edward doon, sabay gamit ng Flicker, kaya nabawasan ng Roamer ang RSG prior to this turtle na naka-up na dito sa taas. Okay, naka-flow din naman yung baba. Iniwan na to ni Kusei. So ang target nila ay yung gitna. At least kahit paano may magre-react if gusto man ng Blacklist International doon sa baba. Kaya lang kasi sabi ni Oheb, basagin na natin yung taas, nandito na tayo eh. Ganda rin yung ganda nung ginawa ni Yue doon. Pinagsakan niya ng Eternal Guard yung shortcut just in case may pumasok. Oh! Si Nats. Ayan, binagsakan din ni Edward Talagang napakakunat nito at napakakulit makipaglaban. Pero si Kusei, nadaramdaman na rin yata natin yung damage na natipon niya. Ay! Nandun nga lang si Nats with the Flicker Final Slash. Pero matatakasan lang din nung iba. At nandito na rin yung Blazing Duet. Pero medyo makati rin yung damage. Kaso Haji, hindi niya masusustain yung damage na pinag-uusapan natin. Nandito na rin si Light muli. Siya lang yung malalapagan ng Curse of Blood. At si Nats ay sobrang nanggugulo na dito sa backline natin. Samantalang nakakaangat lang yung ibang mga miyembro ng RSG. Nahagip pa si Edward. At may stand na mailalapag. Pero mapapatumba pa din siya. Dalawa ang bagsak kasama yung Lord. Magta-transfer pa siya dito sa Spear of Destruction niya. Hindi. Grabe yung abang. Pagkatama, bumalik yung RSG. Alam mo may gagawin ng RSG dito pero again, doon sa naging exchange na yon, akala natin lamang na ang Blacklist but all of a sudden, andun yung pagbalik ng RSG. Kaya again, nuts with the entertainment, the initiation as well for RSG. Although nagpintes yung unang final slash bottom lane. Oh, nice card win mula kay Haji. Pero again, yung ginagawang talon ni Nuts, yung mga jump engages initiations from the side of RSG, nagugulat dito yung Blacklist. Again, nag-whip yon yung Matilda lang tinamaan. Pero nilaban ni Kusei. Sabi niya, Tol, kahit sabihin mong pangit yung ginawa mo, pagagandahin ko. Yeah, ang dami rin kasing displacement talaga dito ng RSG, no? And yun yung kailangan sagutin ng Blacklist International. Oh. Kaya lang, ano Una, yung magiging salbas, sagot salbas. nila kung alam nila, ay hindi nila alam kung saan manggagaling ang RSG dahil sa dami ng TV nila. Oo, ang hirap talaga sabihin. Pag may nakita ka ng chip, kakabahan ka na. Pero kapag wala kang nakikita, kakabahan ka rin lalo. Kasi baka nagbabalak na pala rito ang RSG na sumagot. Napakarami na rin nilang natitipon. 10K na ang hawak-hawak ni Kusei on this Claude. 2,000 yung lamang and almost completing the Malefic Roar. Meron na rin siyang Wind of Nature dito. So in terms of engagement, ang problema niya lang talaga is yung mga knock-ups na pwede manggalang sa side ng Blacklist International. But as long as meron siyang Purify, kayang-kaya niya labanan
yung Blacklist. Even, 1v1 si Oheb. Ang ginagawa na rin ng RSG dito, fini-freeze na rin nila yung mga lanes. Nakapindot ha, nakapindot. Nakapindot yung diversion. Naghahanap lang siya if ever ng mga mapepwestuhan. Kasi yung mga pixel push na yan, yun yung mga mostly target talaga eh. Ng diversion eh. At this point, parang same na yung lawak ng abot vision ni lang, vision Chip lang. at ni Louie, ni Aqua, in terms of yung pwede nilang pag-teleportan. Pero wait lang, may nagcha-charge. Uy! Buti nila. Hindi nila kita si Light ha. Ay, kinapos, pero nandun sa likod. Inupok nila yung mga miyembro ng Blacklist International. May knock-up mula doon sa AG Boy. Sabay lapag ng Curse of Blood na may iwasan lang din. Si Nuts! Natito ay mag-vengeance out. Pero lumulusot yung mga sibat na hindi na rin sasapat para kuhain yung kill. And wala naman tayong makikitang casualty. Nagamit yung Curse of Blood pero hindi tinamaan. Si Nuts lang ang inaabot noon. Grabe din yung heads up play. Pagkatama ng Spirit Destruction sa kanya, nag-flicker out siya kagad. Oh, shortcut! Teka lang, akala ko kanina nasa mid tayo, ngayon nasa taas naman. Pumasok si Edward the Bravest Fighter, pero nag-BMI out lang din naman si Kusei. Respeto at pag-iingat. 15 seconds bago yung susunod na Lord. Grabe yung Blacklist International. Alam mo yung laro na to, ang masasabi nilang nila, ang daming jump scare. Oo. May mini-game. Bukod dito sa laro na to, may mini-game pa sila. Hanapin ang RSG. Hanapin ang RSG, hanapin yung chip. Look for diversion. Di ba? Para silang naglalaro. Yung hinahampas-hampas na parang yung lumalabas na hamster ba? Watch Hindi ko out, alam watch yun eh. out. Yung hinahampas-hampas na lumalabas sa mga dog hole. Yung mga dog hole. Di ba? Yun yung laro ng Blacklist ngayon na kailangan nilang masolusyonan. RSG, sobrang nakokontrol nila yung mga lanes na ito. Ayaw man nila at sa gusto. Dahil doon sa mga diversion, dahil doon sa mga Y-walk. And may pag-freeze na sila na ginagawa. Alam nila na lamang sila sa lanes dito. Find Waldo eh. Find Waldo. Si Light. Kailangan hanapin si Light eh. Kay- Find Dylan eh. Sa likod talaga nang gagaling eh. Kung may Finding Nemo, may Finding Raiders eh. Ay, ayun, ang dami. Speaking of finding, magpapakita na yata sila. Hindi na kailangang hanapin. Grabe yung pagkakaangat dun sa top. Sabay dito naman eh, kontrolado na. Pero kalahati ang buhay ni Demon Kite ha. Pumasok na si Edward, sisimulan na yata yung laban. Pero magdi-disengage. Mababa yung Lord, pero marireset lang din. Soft reset lang ito. Nagamit na rin yung Purify ni Kusei. For sure, na-call na ito ng Blacklist International dahil sa ginawang pagpasok ni Edward. Pero reset muli. Ito na naman ang Lord Dance. Ito na naman ang sayawan. The never ending. The never-ending sayaw. Almusal, Lord Dance, Tanghalian, Lord Lord Dance, Dance. hapunan, Lord Dance. Minsan- Meron pa yan, midnight snack. Minsan, midnight snack. Di ba midnight? Oo. Kaka-midnight snack lang natin kagabi. Alas 12, naglo-Lord Dance eh. Teka, saan sila magtitipi? Okay. Oy, ang Tahimik, dami. Light! Galing likod lahat! Si Likod! Sensui ang gugulatin! Sinasa nga natitira dun sa 4 na miyembro nandun pa sa bandang mid-bush. Pero ang target nila ay si Sensui lang talaga. Sabay nakap ng EG Boy mula kay Yue. Pero si Edward dito kinakaya rin mag-isa. Pero balik tayo dun kay Nats. Nakatakas pa rin din siya. At mabubuhay pa yata. Kaya si Edward na lang sa kabilang mapaparusahan. Sa halip at si Kusei ay papasok with the blazing duet. Masisipat nga lang papalayo. Pero still that's a -1. Kulang. 4v5 ang sitwasyon. Pero magiging 4v4 kasi kailangan hindi makita. Si Nats! Hindi nakita. Umabot yung recall. Grabe! Atapang atao! Hindi atigil, recall! Maski yung mga nanonood dito sa Champions Arena, napatayo na rin eh. Tabi lang niya eh. Pili ko kahit si Nuts kinilig eh. Teka lang, may kutsil na naman gagaling sa likod. Paborito nilang spot Aqua! ko. Pero napakaraming nahuli nung play at nung combo. Magmumula kay Aqua. Kaya nakuha si Haji at Oheb mukhang makakapag-lord na talaga. Oh no, napakagandang diversion play para sa Raiders. At ngayon, hawak nila itong Lord kasamang 7K gold lead. Grabe, at this point, Blacklist International, hindi na 5v5 yung laro nila. Agad binakita natin kanina, Finding Waldo, Finding Dylan, Finding Raiders. Yan ang kailangan nilang i-decode at the moment. But RSG again, with the Lord marching on the bottom lane, ang laki ng advantage nila kasi kanina sinasabi natin yung chip, nawawalan ng advantage sa base push. Guess what? Meron silang Louie. Maraming aabangan at maraming kailangan protektahan. Blacklist International basag yung top, mid, even the bottom turret. This might be the final push. Pwede ba nilang i-end to? Nako,
Talagang nandito na sila, exposed ang base for Blacklist International. Pero ang focus lang muna ay i-clear etong Lord na buong-buo pa. And mukhang may respeto rin na magmumula Yeah. sa RSG. Pero at the same time, pwede rin naman kasi silang magpatuloy sa gulat kung gugustuhin. Pero mukhang mangingibabaw talaga ang respeto muna. Grabe. Si kasi binento niya ng boots niya. Sabi, hindi ko kailangan to. Hindi naman ako naglalakad. Tama. Di ba? Hinahatid ako. Di ba, imagine mo, ang dami mong way eh. Pwede kayo ipadala ni Aqua, pwede kayo ipadala ni Light. Pwede ka rin bumalik. Di ba? Sa totoo lang, yung Claude na yung Dexter eh. Ginagawa ng Dexter ng RSG yung Claude eh. Feeling ko tama ka nga eh. Medyo tinatamad maglakad itong mga to Diba? eh. Oo, pwede. Si Demon Kite lang. Yung buong RSG main, may literal na Dexter sa team. Oo. Ay, grabe. Teka, si Yue yata ang magiging target. Kaso nga lang, medyo mapalalim yata sila rito. Pero kakayanin ba nila ito? Aqua mag-flicker out na. Light, nilalaman pa rin niya. Pero mag-isa na lang siya. Kaya makukuha si Aqua as well as Light. Immortality popped. Mukhang hindi na siya makakatakas pa. So Blacklist will be able to take 2 kills mula sa RSG. Nako, ito lang ata yung kailangan gawin ng Blacklist. Ilaban natin under the base. Antayin natin na lumabas ang RSG. Pag naroon kasi sila, safe sila eh. Walang mga pagtatago ang damo. Walang mga pagtatago ang any entry points. At ito na ang pagsugod ng mga agents. Hoy, ang bilis lang mag-push ni OWeb dito. Medyo nakikita na nila. 19K tuloy. 19 ang death timer dito ni Aqua. Ay, grabe ang minions. Pero yung mga minions nakapabor sa kanila. Given na yan kasi mga mega minions yan. mga evolved minions. So babalikan yata natin yung replay para makita yung nangyaring TP play doon onto Yue. Yeah. Ganda nung harang actually na ginawa dito ng ibang members ng Blacklist International. Naiwan yung Barats doon sa loob ng base ng Blacklist International and bumalik actually yung ibang members ng RG. Naramdaman nila na parang hindi ito yung team fight na hinaharap nila. That's why Blacklist was able to take 2 on the side of RSG. Hindi naman ganun kalaki yung gold swing. 3K lang. However, Blacklist International, they've gotten some form of control doon sa mga bushes which limits yung play na pwede magawa ng RSG. Yeah, and ang RSG ngayon, nakita nila yung potential ng lineup dito ng Blacklist International na kaya nilang makipagsabayan eh. Huwag lang tayong pumunta dun sa mga posisyon na pwede tayong malikuran. And ilang beses nang nag-attempt ang RSG, yung pinakahuli naging, second to the last na attempt nila ay naging successful. Pero kailangang magmatsyag ng Blacklist International. Silipin lahat ng mga damo na pwedeng pagtaguan. Pero irarush ata nila Grabe, universe down na yung Lord dito. Pero nandiyan naman sa tabi si Demon Kite. Kaso sabi ng Blacklist, dito tayo kay Nuts. Si Nuts ang targetin natin. Buhusan natin siya na lahat ng mga may bubuhos natin. Immortality niya ay mapapop na rin bigla. Pero may final slash pa, Vengeance in. Pero hindi na niya maisustain pa. So, mababawasan ng XP laner ang RSG bago yung ating Lord. Naku, medyo matagal-tagal to 45 top lane, seconds. top lane! Top lane! Ay, Top ay, lane. ayun, Pinadala teka. na si Jose. Ayun! Tabi, MI! Eagles, boss! Eagles! Yun yung mga mahabang BMI. Oo. Wait lang, kulang sila. Ito rin. Bigla ang laban na makikita natin. Kaso si Light medyo napupuruhan na doon ni Oheb. Kaya naman nakakuha na nila yung kill onto the rover of RSG. Pero yung knock-up ng Lord, medyo tutulungan pa Top yan lane, tayo mga base, nag-ahabol ng base, members ng base. Blacklist. Pero napakaraming minions doon sa base.